Yan mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng ating susuriin at bubusisiin. Walang ligtas basta caught on cam. Kabi-kabilang insidente ng pang-hostage. Caught on cam. Hostage taking sa isang mall sa Lipa, Batangas. Caught on cam. Sa video makita ang suspect na tinututukan ng patalim ang isang sales lady. Ilan sa mga hinihingi ng suspect sa pulisya ang presensya ng kanyang pamilya at ng media. Habang hawak pa rin ang biktima, nakahanap ng tiyempo ang mga otoridad at binambaan ng isang pulis ang suspect. Tumagal ng 4 na oras ang pang-hostage. Caught on cam. 2 babae in-hostage sa Maynila. Tabulabo ang Recto at Rizal Avenue sa Maynila nang pasukin ng isang lalaki ang isang printing shop at tutukan ng kutsilyo ang may-ari nito. Kalaunay napasok rin ang suspect matapos siyang pagbigyan ng pulisya na makita ang kanyang ina at kanyang hiling na mabayaran ng utang sa kanya. Paliwanag ng suspect, gusto lang daw niyang makuha ang kanyang sahod. Isa pang caught on cam. Lalaki naman sa Taytay Rizal, in-hostage ang sariling anak. Bit-bit ng suspect ang 1 taong gulang na bata sa gitna ng kalsada, may nakatutok ditong patalim. 1 oras na kinausap ang lalaki bago niya tuluyang isuko ang anak na nagtamo pa ng sugat sa leeg. Igan, ano nga ba mga dapat gawin sa ganitong mga insidente? Alamin natin mula kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng ating Manila Police District MPD. Good morning po! Yes, Welcome sa Caught on Cam. Sa Igan, isang mapagpalang umaga po. Ganun din po sa mga nanonood at nakatugaygay sa ating programa ngayon. Sunod-sunod po ang insidente ng hostage taking. Kapag nalagay po sa ganitong sitwasyon, ano po yung pwedeng gawin ng una, siyempre, ng biktima? Yes po, katulad po sa mga pinakita natin mga video, ang pinakamahalaga dito, Sir Arnold, pag doon tayo sa ganitong sitwasyon, dapat kalmado lang po tayo. Sumunod lang po tayo doon sa utos ng ating hostage taker. Okay. Ang mahalaga po nito, sabi nga natin, yung presence of mind natin. Huwag po natin susubukan dito ng pumalag, makipagdiskusyon, makipag-away. Sabi nga natin sa mga ganitong sitwasyon, alam po natin, yung mismong hostage taker dito, Sir Arnold, desperado ito. Kaya dapat po, tayo po, pag sa ganitong sitwasyon, dapat po kalmado lang tayo. Makinig po tayo maigi, obserbahan po natin. At syempre, sabi nga natin, yung pinakasinabi ko nga po kanina, kalmado lang po tayo, sumunod po tayo sa mga utos nitong ating hostage taker. At pag ganito po, nakikita natin, nagkakaroon po tayo ng magandang relasyon na hindi po mauwi sa anumang karahasan. So, kahit yung biktima, huwag magpanik. Okay, magpakita ng emosyon. Okay, huwag gagalaw-galaw ng ganyan. Tama po kayo. Pinagpapayuhan po natin yung biktima nito. Huwag pong gagawa ng anumang bagay na dagdag pa, makakakot pa ng kahit anong atensyon dito sa ating hostage taker. Okay. At yun po yung mga basic po natin dapat tandaan. Opo. Sabi nga natin, palagi po sana tayong kalmado muna. Kung maaari po, ganun po yung ating gagawin. Sa panig naman po ng suspect, paano po yung gagawin natin pakikipag-usap? Lalo na't may mga mga hinihiling na minsan mahirap pong pagbigyan. Yes po, ang una-muna po pag may mga ganitong sitwasyon, dapat po i-isolate natin yung lugar. Okay. Wala pong kung sino man po mga tao na nandun. Yung mismo negotiator lang po ang hahayaan nating makipag-usap dito po sa ating hostage taker na ito. Opo. Wala po tayong papapuntahin kahit sino. Kung maaari po sana, yung ating lugar na yan, nakakontain po yan. Okay. May mga nagbabantay po sa paligid at wala pong ibang makikipag-usap dyan maliban po sa ating negotiator. Paano po yan? May mga OC. Yan pa hindi nakakatulong sa negosasyon. Unang-una po, pag marami po kasing tao, nakakakuha pa to ng ibang atensyon. Aaring mag-trigger dito sa ating hostage taker na may gawin pa siya mga ibang bagay na hindi po natin dapat, sabi nga natin yung hindi na mga inaasahan. Kung ito po ay isisecure natin, yung mga tao, pakiusapan po natin na kung maaari, wag po sila dun sa lugar. Hayaan po natin yung otoridad ang kumilos at gumawa po ng paraan para po magkaroon tayo ng maayos na resolusyon nitong mga ganitong insidente. At doon sa mga may plano pang mga hostage, dito sa GMA Network, polisiya po namin hindi kayo i-cover. Kasi minsan ba gusto lang magpapansin ng mga hostage taker, di ho ba, sir? Tama po kayo dyan, Sir Igan. Ang sa atin po dito, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, iniiwasan po natin, lalo na po na magkaroon po tayo ng live coverage sa mga ganitong insidente. Ang sa atin po dito, hayaan po natin yung otoridad ang mag-handle nito. At hayaan po natin na
Meron po tayong mga gagawin dito. Kailangan po i-contain natin yung lugar dito. Meron po tayo dito ng ground commander. At yung ground commander po mismo doon sa area, siya po magdi-designate ng ating negotiator doon sa lugar. Opo. At Opo. sa mga magulang ni Shaira at kay EA, prank lang po yun. Prank lang po. Ayan. Tsaka baka yung iba, content creator lang din no? Yes po, Ay, naku, opo. maraming salamat po, Police Major Philip Ines ng Manila Police District. O mga kapuso, mag-ingat po tayo lagi. At syempre, dito sa Cotton Cam, tutulungan namin kayo at bibigyan ng gabay paano makaiwas sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Magbabalik po unang hirit.